Hello friend, sa video to, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin o kung paano gawin yung boost post sa Facebook page. So kung gusto mo mag-create ng ad sa Facebook, pwede mong gamitin yung boost post. Isa ito sa mga category ng Facebook ads. So ganito yung itsura ng ad na ginawa ko. Ito, boost post ito. So ito yung text niya. Ito yung image, ito yung call to action, and yung description, ito yun. So, makikita mo meron siyang 9,000 plus na reach. Unlike dun sa nag-post ka lang, kunti lang yung makakakita. So, kapag binayaran mo si Facebook, kapag nag-create ka ng ad, mas maraming makakakita. And, sobrang mura lang nito. So, itong ginawa ko, check natin. Ayan. So, itong ad na to is, nag-spend ako ng 250. Sa ngayon, 245 na siya. So, may balance pa na 4 pesos something. Ito yung nakuha kong actions. Meron siyang 31 clicks. 57 page likes, and 467 post likes. Kaya sobrang sulit na yan. Kung titignan mo yung status, ito yun. Ito yun. So, nag-spend ako ng 245. Nakakuha ko ng reach, ayun kanina. And post engagement is almost 500. Tapos ang bale, lumalabas lang na 0.49 pesos per post engagement. Kaya sobrang mura. Yung post engagement na yun, kasama na yung Facebook likes, yung link clicks, tsaka yung page likes. Ito yung sa boost post. So, para gawin yan, ganito lang. Punta ka sa Facebook page mo. So, kailangan meron kang Facebook page. So, ang requirement para makapag-create o makagawa ka ng Facebook ads, kailangan meron kang, unang-una, meron kang sariling Facebook page. Ito yung Facebook page ko. Ayan. Then, kailangan meron ka din credit card or debit card, or kahit ano, pwedeng PayPal, pwede rin Ion card, or marami pang iba para sa payment options naman. So, sisingilin ka ni Facebook per month. Depende kung ano yung payment option na gagamitin mo. Pwedeng PayPal, or credit cards, or debit cards. So, maraming pwedeng pagpilian. So, ganito lang pag-create ng boost post. Ito yung sample na post ko. For example, nag-post ako ng ganitong video. Mapapansin nyo, unti lang yung na-reach kapag nag-post ka sa page mo. Unlike, kapag babayaran mo sa Facebook para mag-create ng ads or i-boost yung post mo, para magkaroon ka ng mas maraming reach, mas maraming clicks, mas maraming makakita dun sa pinopromote mo online. Kaya lang kagandahan ng Facebook ads. So, ganito lang pag-create ng boost post. Gawa ka lang ng post mo. For example, ito. Nag-create ako ng post ko. Ito yung ipopost ko. Ayan. Paste ko lang siya dito. So, ayan, may lalabas na image. Automatic dun sa pinost mong link. Pwede mong palitan yung image. So, papalitan ko tong image na to. Ayan, punta ko din sa baba. Click mo lang tong add image. So, ayan. Ito yung image na ipopost ko. So, ito yon. So, make sure dapat ang size niya is 1,200
by 6 to 8 pixel. Yun yung na-required nila ng Facebook sa FB ads. Depende. Pero sa news feeds, madalas, yan, 1,200 by 6 to 8 pixel. So, ito yung post ko na image. Ayan. Click ko lang itong add image. Then, so, ito yun. Click open. Ayan ha. Then, tanggalin ko lang itong isa. Pwede ang multiple image. Pwede na naman single image lang. So, tatanggalin ko itong isa para single image lang. So, ito yung image na mapopost. Pwede mo itong i-edit. Ang ilalagay ko dyan is ito. Yan ay call to action. Ito yung ilalagay ko. Click here. Learn by 2K per day extra job. Yan. Then, itong sa description, sa caption, ito yung gagamitin ko. Paste ko lang siya. So, ayan. So, ito na yung magiging post ko. Yung kakalabasan ng post. After yan, kapag na-check mo na, click mo lang itong publish. And itong captcha. So, ayan. Ito na yung post ko. Ayan. Kapag hindi ko boost yan, kunti lang yung makakita dyan. So, para mas marami makakita, i-boost ko siya. So, ito, review ko muna. So, once na ma-review mo na, pwede mo siyang i-boost. So, para i-boost po siya, click mo lang itong boost post. Ang kagandahan dito sa boost post, pwede kang makikita sa mobile. Ito yung makikita sa mobile news feeds. Ito naman yung sa desktop news feeds. Kapag desktop yung gamit nila, ito yung makita nila. So, ayan. Isa pang kagandahan sa Facebook ads, pwede mong matarget yung specific prospects mo. Kung ang gusto mong tao is, for example, ang ino-offer mo is weight loss. Kung ang gusto mo na makikita yung mga matataba o yung nangangailangan ng gusto mag-diet, yun lang yung pwede mong targetin. For example, ang pinopromote mo is make money online. Tulad itong pinopromote ko, pwede ko targetin is yung mga tao na mahilig sa make money online o sa home-based business. So, yun lang yung makakita nung post ko. So, ito yun. Paano i-target dito? Pwede ka mag-create ng sarili mong audience. So, ito, meron ako na-create ng mga audience. Ayan, ito yun. Pipili na lang ako dito sa mga to. Pero, for the sake of this video, gagawa tayo ng panibagong audience. Ito, create ako ng new audience. For example, ito, lagay ko, sample audience. Ayan, yung country, Philippines. Pwede mo matargetin kung ilang taon yung gusto mong targetin yung mga prospects mo. So, ang target ko is 22 to 48 years old. Then, all. Ang target ko lang is yung mga mahilig sa affiliate marketing, sa internet marketing, tsaka sa home-based business. Yan. Yan yung target ko. So, click mo lang itong save after makapag-create ka ng audience. Ayan. Ayan. So, makikita mo rito na specific lang yung target na audience. Makita mo rito is 49,000 lang yung targeted.
Kasi yun lang yung mga tao na base doon sa napili kong audience and base doon sa budget. Mas malaki yung budget, mas marami yung makakita. Ang kagandahan dito sa Boost Boost, pwede kang mag-spend lang ng 40 pesos per day. Yun yung minimum. So, gagawin ko dito is 50 pesos. Ayan. Kasi sample lang to. 50 pesos na yung gagawin kong budget. Ayan. So, dito, ang ma-reach niya is 200 to 500 people. So, marami na yung ma-reach ng 50 pesos. Kapag nag-click sila, nag-comment, nag-share, mas marami makakita. Mas makikita ng ibang mga friends nila. So, kaya mas maganda. Ayan, dahil sample lang to, try ko lang yung 50 pesos. Ayan, nakapag-create na rin ako ng payment options dito, which is yung PayPal account ko. So, madali lang naman yun. I-register mo na yung PayPal mo rito, or yung credit card, na yun yung magiging payment options mo. Doon ka isisingilin ni Facebook monthly. So, ayan. So, after niya, ma-set up mo na to. Nakapag-create ka na ng audience mo, ng target audience, sa anong budget, na-check mo na rin kung post mo. After niyan, click mo na tong boost. Ayan. Ayan. Then sabi dito, na-receive na raw ni Facebook yung ads ko. So, i-check nila yan within 15 minutes. Ganun lang kabilis kapag boost. 15 minutes, malalaman mo na kung approve yung ads mo. Para malaman mo naman yung ads guidelines, ayan, punta ka lang dito sa advertising policy. Basahin mo yan para sa mga guidelines ni Facebook. So, ayun, take ko lang hanggang sa ma-approve yung ad ko na to. Close ko na to. So, ayun. Ganun na mag-create ng ad sa Facebook using Boost Post. Kaya sobrang dali lang. Ito na yon. Ito na yung ad ko. Ayan. 50 pesos left. So, i-check natin mamaya kung approved na. And i-check natin yung engagement. Kung meron nag-click, o kung meron lang nag-share, nag-like yung post natin. Kung ilagano na karaming likes. So, ayan, check natin mamaya. Ayun, after 15 minutes, check natin kung approved na yung ginawa kong ad, yung binoost post ko. Tala ko dito. So, ayun, may nag-notify Facebook na approve na lang yung ad ko. So, ito yun. So, ito na. Ayan. Approve. Approve na yung ad ko. Yung ginawa kong ad kanina. Ito na yun. So, yun. Nakakuha na ng 1 post like. Ito yung na-spend. Ayan. So, after yan, mas marami pang makukuhang engagement. Mas maraming makukuhang link clicks. And mas maraming ma-reach kapag maraming nag-likes and nag-share nung ginawa nating post na to. So, ganun lang kadali mag-create ng Facebook ad using Boost Post. So, marami pang category yung Facebook maliban sa Boost Post. Gagawa rin ako ng ibang tutorial ng ibang category na yun. Merong mga click to websites at marami pang iba. So, kung nagustuhan yung video na to, please subscribe to my channel and please like this video and pwede nyo i-share sa mga friends nyo. So, thank you and God bless.